May mga bagay na hindi po natin maipaliwanag minsan. Dahil minsan akala natin yung magsakripisyo, halimbawa, ay sapat na. Kung minsan akala natin ang umibig ay sapat na. Pero nais ko pong sabihin ng diretsuhan sa inyo, hindi po sapat ang magmahal at magsakripisyo. Hindi po sapat iyan para marating ang langit. Hindi sapat ang umibig at magsakripisyo para marating natin ang kaganapan ng ating kaligayahan o kaganapan ng ating buhay. Kung ang ating hangarin ay magmahal o umibig at magsakripisyo lamang, ay ito po ay kapos o kulang. Tatanungin niyo ako, ano ba ibig sabihin mo, Father? Hindi ba sinabi ng Panginoon na ikaw ay magmahal? Na ikaw ay magsakripisyo at maglingkod? Ano po yung sinasabi ninyo na hindi sapat ang mga ito? Hayaan niyo po ang ating ebanghelyo sa araw na ito ang magpaliwanag. Doon pa lamang po sa simula, habang napakaraming tao, dinudumog na ang Panginoon, sumusunod sa Kanya, kumukuha ng pansin ng Panginoon, bigla niyang hinarap yung mga tao at anong sabi niya? Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama, ina, asawa, anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay. Nakakuha niyo po iyon? Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama, ina, asawa, mga anak at mga mahal sa buhay. Kahit daw sa kanyang sarili, ang magmahal sa kanyang sarili ay hindi sapat. Yun ang nagsabi. Ituloy natin. Kasi yun po ang punto rito. At babasahin ko upuli. Ang hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umibig sa kanyang ama, ina, asawa, mga anak, kapatid sa kanyang sarili ng higit sa akin. Higit sa akin. Ano ibig sabihin po nito? Ang hangarin o ang nais ng Panginoon para marating natin ang kaligtasan o kaganapan ng ating kaligayahan ay magmahal tayo sa Kanya ng higit sa lahat. E pagkakaiba po yun, hindi ba? Yung nagmamahal ka at inuuna mo siya sa pagmamahal mo. Di ba? Minsan may mga biruan nga sa mga kalalakihan. Basta mahalaga, mahal mo siya. Yan, di ba? Mahal kita. Okay lang yun. Basta mahalaga, kahit may asawa na ako, basta mahalaga, nagmamahalan tayo. Tama po ba? Kahit may asawa ako, basta nagmamahalan tayo. Mali po yun, di ba? Bakit? Dahil inaasahan ang mahalin mo sa lahat yung asawa mo. Di po ba? Ganun po ang nais ng Panginoon. Hindi lang tayo ay magmahal sa mga taong malalapit sa atin. Kung magmamahal tayo, unahin natin ang Diyos. Kasi kapag minahal mo ng una ang Diyos, siya ang una mong hahangaring bigyan ng kasiyahan kaysa sa mga tao. Ibig sabihin, kaya mong maging kontrabida sa lahat ng tao, kung sa mata naman ng Diyos, ikaw ang magiging bida. Dahil siya ang una mong minahal. Ibig sabihin, kaya mong saktan ng ibang tao, wag lang mong sasaktan ang Diyos. Ibig sabihin, kaya mong tanggihan ng alok ng kasamaan, kahit ang nag-aalok pa sa iyo ay napakahalagang tao. Kung ito naman ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya mong talikuran ang lahat ng alok ng mundo
dahil sa minamahal mong Diyos. Amen? Okay lang magmahal. Ibig sabihin, mahalin mo ng lubos-lubusan yung mga taong ibinigay ng Diyos sa iyo, yung pamilya mo. Mahalin mo ang sarili mo, alagaan mo ang sarili mo. Pero, siguraduhin mo, ang first love mo, si Lord. Amen? Pangalawa, sinabi rin dito, ang sino mang hindi nagpasa ng sariling krus ay hindi maaaring maging alagad ko. Sakripisyo, hindi po ba? Lord, ibig sabihin lahat ng sakripisyo ko, hindi ka lugod-lugod sa iyo, kulang din po iyan. Kapos, bakit? Sundan natin yung ebanghelyo. Minsan kasi may mga detalye tayong gusto lang pakinggan, pero unconsciously may iniiwasan. Ano ba yung minsang naiiwasan o nakakaligtaan natin? Ang sabi dito, ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at, ayan, ito na yon, at sumunod sa akin. Magkaduktong po iyon. Ibig sabihin po, tingnan natin kung saan tayo nagsasakripisyo. Saan, ano ba pinatutungkulan ng ating pagpapawis, pagsusumikap, pagsasakripisyo? Ito ba ay patungkol para sa pansariling interest lamang? Nagsusumikap ba tayo para makagante? Mapatunayan sa minsang umapi sa atin na sila ay mali at tayo ay tama? Doon lang po ba nakabase? Yun lang ba pinaguhugutan ng ating lahat ng ginagawang sakripisyo? Kung magsasakripisyo po tayo, ibig sabihin ng Panginoon, siguraduhin po natin, ang sakripisyo na ginagawa natin ay para sa kabutihan, hindi kasamaan. Kasi madali tayong maligaw ng masama. Na magsasakripisyo ka para sa isang plano na hindi maganda, para sa kagustuhan mo na hindi maganda sa iyong kapwa. Kaya mo magsakripisyo. Kaya mo magbuhat ng krus. Pero meron kang ibang motibasyon. Meron kang ibang pinatutungkulan. Not necessarily mabuti at para sa Diyos. Opo, tayo mga Pilipino, kilala po tayo, hardworking. Kilala tayo sa buong mundo, handa tayong magsakripisyo. Pero sana, kung kaya nating magsakripisyo para sa ating pamilya, ay dapat sana higit tayong handang magsakripisyo para sa kabutihan, para sa kalooban ng Diyos. Pagka minsan kasi, kapag yung ginagawa nating masama, mabuti, kapag yung ating pagsusumikap na mabuti, bigla kang napulaan, minasama, nagsuspecha sa iyo yung mga ibang taong nakapaligid sa iyo, ay ayoko na. Hirap na nga ako na gawin ito, tapos mamasamain nyo pa, pues ayoko na. Di ba? May ganun tayo. Siguraduhin po natin kung magmamahal tayo, kung magsasakripisyo tayo, una sa lahat ay para sa kaluguran ng Diyos. Para sa kabutihan. Isang handog para sa Diyos. Una sa lahat.